What's up guys? This is DJ and I'm back with another video. So, kumusta kayong lahat? And I hope na-enjoy nyo yung mga video ko na i-upload last week at kanina. So, time check. It's already 10 p.m. It's May 31 and Sunday. So, bukas June 1 na. So may bago na naman tayong video ngayon. And ito yung part 2 ng Q&A. So it's question and answer portion part 2. Let's start. Magsisimula tayo kay Makoy Arnuco. What's your best and worst unforgettable moments na nahitabo sa imong kinabuhi? Pa-shout out tayo ni Cody lamang. So, shout out kung Makoy Arnoco. Happy? So, shout out kay Makoy Arnoco. Thank you for your comment. So, what's your best and worst? The best unforgettable moments na nahitabo sa akong life kay katong naabot siya sa akong life. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで And the best unforgettable moments na nangyari sa life ko yung nakagraduate ako sa college. Kaya I know na hindi, alam ko happy ako kasi nakagraduate na ako, and I know my parents is also happy and proud dahil natapos na rin ako. Parang nakunan yung mga problema nila sa buhay. Yun. At the worst unforgettable moment na nangyari sa buhay ko is yung iniwan niya ako. Yung pinagpalit niya. Hindi. The worst unforgettable moments na nangyari sa buhay ko is yung lumayas ako papuntang Misamis, basta somewhere Cagayan. Yun, pinaka-worst talaga yun. Hindi ko pinag-isipan ng mabuti before ko ginawa yun. Pinagsisisihan ko talaga yun. Yun talaga pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. And I hope hindi na yun mangyari. So, I hope satisfied ka sa sagot ko, Makoy. And next is Ilano Tinoy. Her question is, virgin pa ka, James? What? Nga man. Pagtanaw ni mo, dili na? Dili na? May, quarantine na ron. It's been 3 months na nga virgin ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで Virgin ka walay ula. Pag na, dili virgin. Ano lang good? Hindi nga. Sa age ko na to, 24. Honest ako doon na, hindi na. Ano ngayon? Galit. Ano ngayon? Kung hindi na, nadiligan ka ba? Quarantine rin. So, yun. Next. Medyo seryoso na yung tanong dito, no? Cindy Rosales. Tanong niya, James, pag nag-cheat ba, dapat buhian na? For me, Cindy, it's depend upon the situation. Wow. Depende talaga kung ano yung sitwasyon. Deciding to end a relationship is not really a simple matter.
particularly if you've been together for a long period of time. Lalo na kung kasal kayo, may anak kayo, napakahirap talaga na mag-desisyon sa mga bagay na ganito. Madaling sabihin na ayaw mo na. Wow, madaling sabihin na ayaw mo na. Pero pinag-isipan mo ba? Madaling sabihin na ayaw mo na, nadala na ako. Pero promise, ang hirap. Lalo na kung sobrang tagal na ng pagsasama nyo at meron na kayong mga kids. After all, kung mas marami ka namang reason para mahalin pa rin siya at tanggapin pagpatuloy yung relasyon nyo, why not give him another chance? Lahat naman tayo nagkakamali. After all, we're all humans. We commit mistakes. Pero cheating is not really a mistake because bago mo yung ginawa, pinag-isipan mo yung buti. At dapat, bago mo yung ginawa, alam mo kung ano ang magiging consequences nito pag ginawa mo to. And there are two types of cheaters. Cheaters who confess and cheaters caught in the act. But you're all cheaters. Cheating is a sign that there's something wrong in your relationship. Baka nag-cheat siya dahil may pagkukulang ka o parang may nagawa ka ring mali. Try to evaluate yourself. Baka ikaw rin yung may mali. And try mong pakinggan yung side niya. Bakit siya nag-cheat? It's really up to you. If you're willing to work on together and it's not worth it na ipagpatuloy, it's up to you. So, napakahirap ng desisyon na to. I hope sin na may nakuha ka sa mga pinagsasabi ko dito dahil hindi naman ako gano'ng ka-expert sa mga ganitong bagay. It's just my opinion, mga nabasa ko, mga napanood ko, yun. So, next na tayo. January facts story. Nga naman, dili man siya maminaw sultihan sa tinuod niya, magduda pa. Nga naman na, in Filipino, bakit daw hindi siya nakikinig kung nagsasabi siya ng totoo sa partner niya at palagi na lang nagdududa? Baka bungol. Joke lang. Kasi ganito, hindi nyo pa siguro nabibuild yung trust o pinakapundasyon ng love, which is trust. Hindi nyo pa siguro na pag-uusapan kung ano yung ayaw niya, gusto niya. Dapat kasi, o bago pa tumagal yung relationship nyo, una pa lang nabibuild nyo na yung trust sa isa't isa. Pinag-uusapan nyo yung dreams niya, goals, fears, worries, anong gagawin niya kung magiging ganito yung relationship niya. Dapat open kayo sa isa't isa. Dapat active listening kayo sa bawat isa. Dahil kung nagdududa pa rin siya sa'yo, kahit nag-send ka na ng picture na itong ginagawa mo, may ginagawa kang mas importante kaysa sa kanya, hindi yung mas importante, parang mas importante ngayon na gawin mo, siguro hindi pa nabibuild yung trust. Kaya mag-trust ka. Anyways, yun, January fact story. I hope na nagets mo yung ang gusto kong ipahiwatig. Wow, ipahiwatig? Hindi. I hope you enjoy watching this video. Don't forget to subscribe, hit the like button, share, comment. So, see you next video, guys. Bye!